What's up mga katopak? Welcome back to Chen Chenanen, our travel to Albay Bicol Day 2. So para sa araw na to, gumising kami ng alas 5 ng umaga para tanawin lang naman ang mayon kasama ng pogi kong baby. So ayan, gumising nga siya kahit kasing pa siya kagabi at siya pa talaga naggising sa akin para tignan namin yung mayon. Grabe, napaka-breathtaking ng umagang ito. Napakagandang pagmasdan. Ito nga ang mga sample pictures namin at syempre natulog din kami pagkatapos niyan kasi nga puyat kami. Ayun nga, so ang ending tanghali kami gumising pero okay lang kasi grabe nakita naman namin yung mayon. Tinanghali ng gising, yeah. Time check, it's 12:01 at ngayon pa lang kami gagayak. Yes. Pupunta kami ngayon sa Daraga Church, Sumlang Lake, and yung Cagsawa Ruins. Okay, let's go. Stay safe, So we are on our way on our first stop, which is Daraga Church. Naku, nakakainis pa nga dyan si baby kasi pwede naman siya mag-ayos sa silong. Talagang dito pa niya inayos yung map niya. Pero okay lang kasi talaga ninanam ko na lang yung paligid. Kahit ang init-init, worth it naman kung ganito naman yung paligid mo. Napapaligiran ka ng mga punong green, halaman, at syempre yung mayon, napakaganda, grabe. Na-enjoy namin nga yung trip namin na to kasi kahit na sobrang araw, ang ganda naman ng makikita mo. Pero mo kahit saan kami pumunta, nakikita namin si mayon. Kaya grabe, worth the wait and worth the init. Ayan, dumating na nga kami sa Daraga Church. Grabe, ang ganda dito. Kasi ang ganda mismo ng simbahan. Tas tabihan pa ni mayon. Grabe, ang ganda. At ang kinaganda nga dito kasi grabe mabait din ng mga tao dito sa Bicol. So yun nga, nag-park lang kami tapos inayos lang din namin yung mga gamit namin bago kami pumunta dito sa Daraga Church. So yan, grabe, palingon-lingon nga kami kasi grabe kita talaga ng mayon. At syempre sabi ko kay baby, picture muna tayo dito. Ayan, so yan, smile! Ay nga, tapos pumasok kami sa simbahan para magdasal. Since first time namin, nag-wish na rin ako dito since unang beses kong pumunta dito. At syempre, pinagdasal ko rin na sana ligtas kami sa bawat biyahe na gagawin namin dito sa Bicol. Ang ganda nga ng loob eh. Simple lang siya, pero grabe, napakaganda. Feel na feel mo yung presence ni Lord at syempre yung ambience, ang ganda sa mata. Malinaw lang. So, ayan nga yung isang panyang look. Another video ng buong Daraga Church at syempre si Maxi. Yan, pinagdasal ko rin siya kasi ligtas na kami dinadala dito sa Albay. Mayroon din sila yung parang history ng kanilang church sa gilid kung ano yung mga dating itsura, anong restoration ang ginawa nila at syempre yung mga santo. So ayan nga, andyan yung facade nila, yung restoration, yung altar at yung mismong labas mismo at yung mga bell tower nila. Ang ganda naman. Sa dito rin yung mga iba't mga saints nila. Ang ganda nga nung painting na yan eh. Grabe. Tapos yan, syempre si baby nagdasal din kay Jesus para sa aming trip na yon at syempre sa kanyang birthday. At dito naman, magsusulat ka sa paper at ilalagay mo dun sa mga bilog-bilog. Ayan nga. So one more look sa Daraga Church bago kami umalis. At syempre ang sample picture. Ayan. Ganda. Siyempre, on our next stop, dapat kakain muna kami sa Sibit Food Park. So, on our way, papuntang Sibit Food Park. Actually guys, maganda nga rin dito kasi bilang lang yung may mga traffic na lugar. Pero mostly, hindi naman traffic yung lugar niya. Kaya okay lang din kahit ng init, okay naman kasi mabilis lang din yung biyahe. Ayan nga, dito medyo na traffic kami pero okay lang. And dito nga yung Sibit Food Park, kaso hindi nga aircon kaya sabi ni baby lipat na lang kami. So pupunta nga dapat kami ng SM Legazpi. Pero along the way nakakita kami ng seafood dahil yun talaga yung gusto namin, maghanap ng seafood na pagkain dito. Pero dahil recommended si Sibit Food Park kaya tinry namin. Pero dahil mainit, sige na lipat na kami. Ayan nga, along the way nakita ko tong Nampa Express.
Naka-aircon naman din kaya okay na okay kay baby. Ayan nga, tumapat agad siya sa aircon kasi ang init-init. Tingin-tingit pa yan ng menu pero unang tinitingnan niya yung presyo. At syempre, order kami ng adobong pusit, baked oyster, ang shrimp at crab at syempre ang lapu-lapu na sinigang. Ayan nga, so kain na. Hindi naman na siya nagpaatubuli sa price at ako na hinayaan niya mag-order. At syempre, umorder ako ng mga favorite namin. So yan, kumain nga kami. Akala ko nga marami kami matitira pero grabe, para kaming gutom na gutom dito. At okay naman, worth the price. Mura naman siya, affordable. At syempre, masarap din naman yung pagkain. Okay na siya para sa 2 tao. Madami na nga in-order namin eh. At syempre, pagkatapos namin kumain, dumiretso na kami sa Kagsawa Ruins. So dito naman yung ruins at yung mga ATV para makapunta ka malapit dun sa mga. Ayan, so may parking fee lang din para sa sakyan at sa motor. Pero mukhang safe naman yung mga vehicle namin. At syempre, dito ka rin makakabili ng mga ibang pasalubong kasi yung paligid niya na puro bentahan. At ito naman, sa pagpasok sa Kagsawa Ruins, magbabayad ka lang din ng environmental fee na 20 pesos per head. So sa amin, 40 pesos since 2 lang kami. So ayan nga, makita mo yung ruins and yung mayon mismo. Ang ganda, grabe. Samahan pa ng ruins. Just syempre, makakapagtambay ka dyan. Ang tingin-tingin lang yung mayon. So ayan yung picture namin. Ayan, sa tabi naman, dito mo makikita yung nasirang simbahan, yung forma niya dati. So, inikutan lang din namin siya. Malawak siya at maganda rin. At makikita mo rin yung mga bato na dating structure ng simbahan. Grabe nga, biruin mo yun, ang tibay na, pero diba nasira pa din. Pero maganda na rin na preserve siya. Bumili na nga rin kami ng sili ice cream at may level-level pa pala to. Buti na lang, yung binili ko kamong ice cream ay yung walang level. Yung level 1 lang siguro yun kasi yung kay baby level 2 na mango. Ay nga, tanga-tanga pa, madadapa pa. So itinikma ko ngayon sa kanya pero buti na nga lang level 1 lang kinuha ko kasi grabe may anghang talaga yung kanya. Yung akin parang chill lang eh. Ayun nga, may makita ka dyan mga isda. Ang maganda rin mag-picture dyan kasi nga, syempre, background mo si Mayon. Pero di na kami nag-picture kasi ang init eh. So, umalit na lang kami ng spot para makaupo kami at makakain ng ice cream habang nakatingin kay Mayon. So, ayan nga. In-enjoy lang namin yung view talaga. Ang gandang pagmasdan, samahan pa ng masarap na ice cream. Ay, ang ganda mo Mayon. So pagkatapos namin pumunta sa ruins, doon lang din marami nagkaalok ng ATV naman papunta kay Mayon. So nagtry na rin kami. Yung kinuha namin is yung Green Lava Trail na worth 3,700 pesos. Syempre magpa-practice ka muna kasi lalo ako first timer ako gumamit ng ATV. Pero nag-enjoy naman ako, matigas nga lang yung manibela niya. I mean hindi siya matigas pero mabigat kasi nga 4 years yung inaano mo. So yan nga, ito part din to ng trail. Pwede ka naman mag-short trail, nagsi-start ng 600 pesos yung trails nila. Kasama na lahat, environmental fee and yung tour guide mo. Ayun nga, so biyahe-biyahe lang kami, papunta sa Mayon. So, ang ganda nga. Abang nagbawaybay nga kami, nakita pa rin namin si Mayon. Kaya parang dyan, excited kami. Di mawala yung ngiti namin sa labi kasi nga malapit na kami finally. Dito nga kinabahan ako kasi may tubig. Kitas na agos pa. Pero sabi naman ni baby, okay lang daw, go daw. So, ayan, nakangiti ako. Pero shy yan kasi nga, syempre, natatakot ako. At syempre, si baby din na parang cool lang at sanay-sanay mag-drive ng ATV. Sa bagay na nag-Ilocos kami, siya rin kasi yung nag-drive. Ako, first time ko talaga. At yan nga, habang sa pagbabaybay namin, dahil nga sabi ko sa'yo, medyo mabigat, ayan, tatanga-tanga pa nga, mababalahuro pa ako, butit na lang hindi natuloy, kaya okay lang. Ayun nga yung view, apakaganda, grabe, palapit pa lang kami. At syempre, dahil nga sabi ko sa'yo mabigat, ayan, nagulat ako paglingon ko si baby, nabalahuro na hanggang sa mga bato. Tinawag na namin si kuya, kaya natatawa ako kasi very explorer pa siya. Ibig sa dumaan sa dinaanan namin, nag-iba ng daan, ayan, tuloy, balahuro ka tuloy. Ayan yung tour guide namin si Kuya Russell, very accommodating naman siya and naka-analyze sa'yo.
Diba, nagpalusot pa siya, di na lang sabihin na nag-explore siya at lumiko talaga siya doon dahil ayaw niyang dumaan sa dinaanan ko. Pero ayan na nga, andito na kami finally, dito na sa Green Lava. Apakaganda talaga ng Mayon, mas nakita namin up close. Ayan nga, makikita mo naman sa mukha namin na sobrang saya namin paakyat dito sa Green Lava Trail. Ayan nga, edi ready na kami, mag-ready na kami para sa picture taking. Grabe, ang ganda talaga, napaka-breathtaking ng buong view, hindi lang na Mayon, pati ng paligid. Napakaganda. So ayun na nga, inayos na ni Kuya Russell yung ATV namin para makapag-picture. At tingnan mo naman si Baby, yung ngiti niya, halata mo, excited at tuwang-tuwa. Kaya nga nakakatuwa lalo kasi makita ko na yung dream niya ay natupad na makapag-motorcycle ride papunta sa Albay kasama ko at syempre makita namin ng Mayon. Kaya nga nagulat ako kasi 3,700 hindi man lang siya umangal. Akala ko nga short trail na kukunin niya pero grabe dahil talaga dream niya to at gusto niya mapuntahan si Mayon kahit medyo pricey, okay na sa kanya kasi worth the price talaga. Talaga naman masasabi kong worth it yung 3,700 yung mababalik naman natin yun pero yung experience dito, grabe, napaka worth the experience and worth the wait, worth the price, lahat worth it para kay Mayon. So ayan nga yung picture namin. Dito rin sa Green Lava Trail may mga Instagram worthy pictures, ganyan. Basta meron siyang mga places na pwede kang magpicture. Ayan nga yung pictures namin. Meron din siso and meron nga din mga swing na pwede kang umupo. Yun din maganda dito kasi may mga parang mini playground pero for kids lang syempre. So ayan nga yung view. Ay nako, ang ganda. If we could only go back kahit na kapunta na kami. So ayan nga, masaya naman si Baby at talaga kinakapture yung bawat moment. So dahil may tindahan nga, doon bumili si Baby ng coke at binila naman din niya ako ng coke at nagpabili na rin ako syempre ng fudgy bar. Nilagyan ko nga ng stick yun kasi dapat ipablo ko kaso dumating si Kuya Russell at dinadal kami. At yun nang lalagyan ko na ng apoy sana yung stick. Nakita naman ni Baby, kanina pa pala niya nakita kaya tumatawa siya at yun nga din namin masindihan. Pinatry ko pa nga patakpan sa kanya kaso mahangin talaga at syempre stick lang yun kaya hindi rin talaga siya aapoy ng matagal. So yun nga. So, ang ginawa ko, ending, pinakain ko na lang kay Baby yung fudgy bar, pinakagat ko sa kanya para at least parang na-blow niya na sa Mayon ang kanyang birthday cake. Happy birthday to you. Picture. Wish ka ba? Ang pag-blow dyan kinakagat. Fudgy bar sa Mayon. So, ayan sinasabi ko sa inyo, parang playground, may slide at seesaw at syempre ito ang swing. Ayan, ito na naman ulit ang mga breathtaking pictures namin dito sa Mayon. Napakaganda at napaka-worth it talaga. Kaya kung may time kayo, mag-ATV din kayo nang ma-enjoy nyo. Actually, maganda rin yung time na napuntahan namin kasi magpo-4 na ata kami na umakyat dyan. Tapos parang kakain na ng 2.5 hours yung trail nyo, pataas at pababa. Pero yun nga, worth it naman kasi napakaganda. At yun nga, hindi mainit yung pag-akyat namin kaya okay. Nung gabi naman, medyo dumidilim na, medyo nakakatakot. Pero dahil kasama naman si Kuya Russell, kaya okay lang. May kita ko na nga rin yung mga kokak tumatalon talaga dyan. So ayan, ito yung pinag-anuhan pala namin na The Oragon Adventure ATV. Ay, The Oragon ATV Adventure, baliktad pa. So yan, yun yung pinag-ano namin at dyan kami sa Green Lava Trail. Ito naman yung pricing nila. So sa tabi lang yun ng parking ng Cagsawa Ruins kaya hindi siya mahirap hanapin. At syempre, bago kami umuwi, bumili muna kami ng pasalubong dito. Maayos na makausap si ate, mabilis magpatawad. At yan, on the way na sana kami sa Sumlang Lake para dyan, para doon na lang kami kakain kasi sabi, maganda rin daw yun sa gabi, ayon ni Kuya Russell. So ayan nga yung daan. Si Baby nga parang gusto pa tumigil kasi nakakita ng basketball court at nakakahiya nga kasi kada daan namin lumilingon yung mga tao. Ewan ko ba kasi masyadong malakas ata yung ilaw. At yun nga lang, kaso nga lang nasaraduhan kami. Po? Gusto po. Anong oras lang ang bukas niya? Nag-ano na kami ma'am? Nagkatok po ng 7? Pero sa umaga. 7 po. 7 to 7. Apo. Thank you. Thank you po. So guys, nasaraduhan kami. Baby, okay. Ayan nga, sabi ko kay Baby siya na mag-voice over kaso nahihiya daw siya. So along the way, dahil saraduhan kami ng Sumlang Lake, dumaan kami sa Crispy King. Ito naman yung maraming nakikita kong branch nila na manok na dito sa Albay. So
Mura naman yung mga bilihin nila at malaki on its price. 40 pesos lang isang chicken. So ayan, tumambay muna kami sa labas. At dito na kami kumain ng aming hapunan. At syempre, iinom na rin kami dahil ito na rin yung pahinga namin for this day. At syempre, dahil birthday ni Bebe, hindi pwedeng mawala ang alak. Hi guys, so hindi ko alam pero ayan, namamaga yung left eye ko. Minsan kanina lang siya na-irritate and then ganyan. Di naman yung false eye ko kasi ngayon lang siya namaga guys. Ayan na. Tapos, dito kami nag-chill sa labas. Sa area dito. Andyan yung mayon pero syempre gabi na. Dito kami nag-chill. Dahil naubusan ng yellow so lalabas kami. Time check, it's 1:05 in AM. Di siya makita. Teka lang. May dumudungaw pa. Ayan, 1:05 ng madaling araw. So, lalabas kami para lamang humanap ng yellow. Ayan, actually, ang nasa rules nila, 10 PM to 5 AM. Sarado na yung gate. Pero, very accommodating sila. So, anong kailangan mo? Your wish is their command. So, ayan, kaya pinayagan kami na lumabas kami at this hour para lang mag-check ng eyes. And festa rin dito. Gusto sana yung mga pumunta. Ngayon, narinig pa namin yung kanta-kanta. Pero yun nga, dahil gabi na at gusto na mag-chill, susunod na lang. So, ingat sa amin. Ayan nga, bago pa kami lumabas, nag-CR pa si Baby. Kaya naghanap muna ako ng mga kokak dito. At ayan nga, nagpakita siya. It's looking at me. Yun nga, palabas na kami. Si Baby tuwan-tuwa kasi feeling niya lokal siya kasi nga lalabas kami ng 10 oras ng gabi. Pero maganda naman dito, wala nga masyadong sasakyan. Although meron naman, pero yung mga truck. At yun naman, safe naman kami nakalabas at nakaalis. Ayan nga, 1 AM na yan talaga ng umaga. Talagang bumaybay pa kami para sa yellow. At ito naman si Baby, very adventurous. Dahil nga sabi ko, may concert nga doon sa may old airport, malapit. Gusto niya pang pumunta, pero dahil nga sabi ko, baka naantay kami ni Kuya. Sabi niya, okay lang daw. So pumunta kami kaso nga dahil mukhang patapos na at alauna na ng madaling araw, di na namin naabutan. So ending, bumili lang kami sa 7-Eleven ng yellow para dun sa iniinom namin. So kung tatanungin ako kung babalik ako dito, talaga gustong kong bumalik dito kahit napakalayo kasi napakaganda talaga ng nilikha ng Panginoon. Tara na, puntahan nyo na rin. Thank you for watching. See you on our next vlog. Souls wandering through the night in the dark, but I still see you. From where I stand, I hear your heart beating fast as we hold hands. You're all I want in this moment. You're all I have to see. You're all I need to find.